Mga kabidays na magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, itong naging pahayag po mga kabida, ni Vice President Sara Duterte. Actually, matagal na po itong sinabi po niya, Itong sinabi niya na hindi ho siya magpapaareglo, hindi daw siya yung tipong tao na pababayaran, ng pera, mga kabida. So, dito pa lang, firm na po itong si BP Sara, Kung ano man pong possible na mangyayari po in the future, kung sakali pong meron pong pag-uusap, sa pagitan po ng mga Marcoses at ito pong mga Duterte, yun na po yung kanyang desisyon. Okay? So, i-connect ko lang po ito dito ko sa bagong statement po, ni Presidente Bongbong Marcos, sa isang panayam po mga kabida, ni Katuning, kung saan po ay sinabi po ng Pangulo na handa ho siyang makipag-usap, makipag-ayos sa mga Duterte for the sake po na magkaroon po ng stability, ang bansa po natin at hindi na po magkawatak-watak, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin si Vice President Sara Duterte. On OVP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ayun po, ang linaw po dun sa kanya kung sinabi, hindi ako magpapaareglo. Yun yung sinabi po niya di ba? At naalala po ninyo yung sinabi po dati ni Vice President Sara Duterte patungkol ho sa nangyari po sa kanyang pamilya, yung ginawa po ng administrasyon sa kanyang pamilya, mga kabida, samot-sari pong mga problema at akusasyon na ibinentang laban po sa kanila, sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. One time sinabi po niya na yung nangyari po kanyang pamilya po makabida ay hindi ho niya makakalimutan ito at hindi po niya papatawarin yung mga taong pong gumawa po sa kanyang pamilya, mga kabida. So, ito na po yung sinabi po ni VP Sara na hindi ho siya magpapaareglo. Okay? Kung itong sinabi po ni PBBM na makipag-ayos, I don't think na mangyayari po ito mga kabida. I don't think sang-ayon po dito yung pamilya Duterte. Kasi unang-una po it's too late na po mga kabida. Meron na pong nangyari po damage has been done kumbaga Unang-una po yung kay dating Pangulong Duterte inaresto at dinala po sa International Criminal Court So mahirap po yung sasagot ito kung pamilya Duterte doon po sa kagustuhan po ni PBBM na makipag-ayos. Tapos here comes na ginawa po ang Marcos administration sa kanila pong padre de pamilya, inaresto at tinala po doon. Frankly speaking, mahirap na po itong maibalik sa Pilipinas si Digong. Maliban lang po siguro kung meron pong magandang development yung kanyang kaso, yung petition po ng kanyang mga abogado na ipawalang bisa yung kaso po kumbaga ibasura yung kaso mga kabida kasi unang-una wala hong jurisdiction ang International Criminal Court okay, at pangalawa po ang dami hong flaws yung pag-aresto po sa dating Pangulo at pagdala ho sa International Criminal Court, marami hong flaws na hindi ho pwedeng baliwalain mga kabida. Unang-una yung kanyang karapatan nilabag, yung due process po nilabag mga kabida, at most importantly ito hong out of jurisdiction po ng ICC sa Pilipinas kasi matagal na po tayong umalis. Nag-dismember po tayo sa International Criminal Court since 2019 pa po Tapos yung official investigation po ng International Criminal Court ay nangyari po nung 2021 na. So nakalipas na po yung withdrawal po natin. Diba?
So siguro kung meron pong magandang development dun po sa mga petitions po ng defense team ni Digong at saka magdesisyon ng ICC po makabida na ibasura ang kaso because of those grounds. Okay? Pero I don't think. Kasi unang-una po, ang duda ko po baka po yung kaso po ni Digong po doon is magkaroon po ng full-blown trial, mga kabida. Depende na po yan, Depende na po yan. Pero yun nga damage has been done. Yun lang pag-aresto ho mga kabida sa dating Pangulo, which is not supposed to be done by our authorities. Dahil ho unang-una, hindi po natin ni-recognize yung International Criminal Court, di ba? Pero ginawa pa rin ng mga authorities po natin sa utos ng nakakataas na opisyal ng ating gobyerno, mga kabida. Yung pagdala ko sa dating Pangulo sa ICC, which is not supposed to be the case. Hindi ho nasunod yung mga batas po natin dito, Okay? At yung Rome Statute, particular na po, yung Article 59, na kailangan hong idaan muna sa local court po natin ang isang arrested person. Hindi ho nagawa yon mga kabida. At pangalawa po, wala hong hold ang Pilipinas. Kahit nasabihin po ni President Marcos, o sige, papauin ko si Digong ho dito sa Pilipinas. Walang hold, walang authority si Pangulong Marcos to do that. Why? Because the moment na dinala na po natin dun sa ICC si Digong, yung jurisdiction po over Digong is nasa ICC na po. Wala na ho tayong jurisdiction po makabida over Digong, Hindi ho natin basta-bastang papauin po natin si Digong dito sa Pilipinas. Under the jurisdiction na po yan ng International Criminal Court. So, huli na talaga ang lahat sa tingin ko po, Okay? Plus, ito pa pong ginawa po nila kay VP Sara. Nag-file po sila ng impeachment, Sinabihan ni Pangulong Marcos yung mga kongresista na huwag ituloy dahil marami pa pong mga importanteng bagay na dapat asikasuhin at hindi itong impeachment complaint laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas, Pero hindi nakinig itong Kongreso, itong House of Representatives. Itinuloy po makabida at dinala sa Senate. At yun, nag-aantay na lang po si Vice President Sara Duterte para ako sa impeachment trial po niya. Tapos sasabihin po ni Marcos na hindi na po siya makikialam sa impeachment. Tapos na po yun. Hindi nga siya pwedeng makialam po dyan kasi it's a legislative function. Trabaho po yan ng legislatura, trabaho ng Senado. Hindi ho trabaho ng executive department. So, dapat lang na hindi siya mangingialam po dun. Okay? Kaya nga, malabo para sa akin kung sumang-ayon po dito itong pamilya Duterte, lalong-lalo na po itong si Vice President Sara Duterte po makabida dito ho sa proposal na makipag-ayos itong si Pangulong Marcos po sa kanila. Meron ngang unit team, di ba? Yun yung rason kung bakit tumakbo yung dalawa, si Sara Duterte at saka si PBBM, Kaya anong nangyari sa unit team? Destroyed. Nasira po, Because of the actions of some officials of the government, lalong-lalo na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Lahat ng ito mga kabida, kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ni VP Sara, lately lang po, itong mga nangyari po sa atin, nangyari po kay VP Sara, nangyari po sa pamilyang Duterte, nangyari po kay Digong, at nangyari ho sa ating bansa, wala pong ibang tao na sinisisi po itong si VP Sara, kundi the President himself, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, para sa akin, it's too late na po, kumbaga, damage has been done at kumbaga sa pa yan, irreparable na po, yung damage na hindi na po pwedeng may balik dun po sa original figure po niya, mga kabida.
maganda yung kagustuhan po ng Pangulo, yung intention, ano, na magkaisa ho tayo. Nagkaroon na po ng chance noon na magkaisa, kaya nagkaroon po ng unity team. 'Di ba? Pero sinayang po yung chance na yon, mga kabida. O sino yung nagsayang? Hindi si Sara Duterte, kundi ang administrasyon. Ang problema lang kasi po, mga kabida, nagpadala ko sa sulsol. May mga unseen hands, ano? Kumbaga, pinayagan yung unseen hands na nangyari po mga kabida, lalong-lalo na po sa pamilya Duterte. Diba? So, yun, lesson learned. Gaya na sinabi po ni Pangulong Marcos, meron po silang lesson learned dito. Pero huli na po ang lahat, mga kabida. Ang tanging gawin na lang po ni Pangulong Marcos dito, kung hindi ho mangyayari yung pakipag-ayos po sa mga Duterte, gawin niya yung tama. Yung tama na makakabuti po sa ating bansa, makakabuti po, mga kabida, sa mga Pilipino. Okay? Yun lang yung dapat niyang gawin for the last 3 years niya sa kanyang term. At least kung bababa man po siya sa pwesto po, mga kabida, half of his term as President of the Philippines, hindi ho makakalimutan po ng taong bayan na meron po siyang magandang ginawa sa half of his term as President of the Republic of the Philippines. Yun lang yung tanging legacy po niya na pwede ho niyang ipamana po, mga kabida, pagkatapos ho ng kanyang termino. Okay? Thank you very much. Para sa mga gusto kong mag-comment and magpadala po ng kanilang idea, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.